Sa lalawigan pa lamang ng Palawan ay 5 proyekto ang natapos, tulad ng Balabac Airport sa Balabac Island, Puerto Princesa Airport, San Vicente Airport, El Nido Bataraza Road at Busuanga Airport sa Busuanga Island. Ang iba pang proyekto ay ang mga sumusunod. Boracay Wastewater Treatment Facility sa Boracay Island, San Jose Airport sa Carabao Island, Romblon, Katitlan Airport, Calibo Airport, Aruroy Port sa Masbate, Pantaw Port sa Albay, South Rail mula Lucena hanggang Bicol, Daraga Airport sa Albay, Maripipi Port sa Biliran, Giwan Airport sa Eastern Samar, Tacloban Airport sa Leyte, Naval Port sa Biliran, Esperanza Port sa Masbate, San Jose de Buenavista Airport sa Antique, Iloilo Airport, Silay Airport sa Negros Occidental, sa Remigio Port sa Cebu, Hagna Port sa Bohol, Siargao Airport sa Siargao Island, Surigao del Norte, Liluan Port sa Southern Leyte, Maasin Port sa Southern Leyte, San Carlos Dumaguete Road mula Negros Occidental papuntang Negros Oriental, Bacolod Cabancalan Road sa Negros Occidental, Sibunag Port sa Guimaras, Cabancalan Airport sa Negros Occidental, Bais Cabancalan Road mula Negros Oriental tungo Negros Occidental, Santander Port sa Cebu, Panglao Airport sa Bohol, Limasawa Port sa Limasawa Island, Southern Leyte, Quinsiliban Port sa Camiquin, Siquijor Port at Dumaguete Airport sa Negros Oriental. Matapos ang cabinet meeting, sumakay si Pangulong Arroyo sa isang bus kasama ang mga miyembro ng media at nag-motorcade mula sa Sitio Sabang, Barangay Kabayugan, papuntang Puerto Princesa. Sa loob ng halos 2 oras na biyahe, ipinakita sa kanya ang progreso ng mahigit 3 kilometrong Puerto Princesa City Sabang Road Concreting Project na isinagawa mula August 29, 2008 hanggang April 26, 2009. Dahil sa kalsada, mas bumuti ang transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura, gayon din ang iba't ibang serbisyo mula sa mga barangay ng Puerto Princesa. Mas mabilis din ang pagbiyahe ng mga taong bumibisita sa underground river kung kaya't lalong lumakas ang turismo sa lungsod. Our nation has been blessed with some of the most scenic beauty in the world. Even more important, our nation has been blessed with the most welcoming, energetic, and friendly people on earth. If we are to succeed in building up our tourism, and it is a huge economic boost to our nation, how much ace of our GDP is now attributable to tourism, you were telling me? In 2008, 9%, and it's been growing at 15% every year. So that's more than 10% by now, for sure. We must invest in our people, our infrastructure, and our environment. And I think nowhere is that more evident than here in Palawan with all those tourism investments coming in. So congratulations to the people of Palawan and thank you. Ipinagpatuloy ng ating working president ang pagbisita sa mga kalsada ng Cebu na nagpadali para marating ang tourism destinations doon. Kasunod ang pagpunta sa Bohol para sa huling bahagi ng kanyang Central Philippines Tour. Para sa kabuuang ulat, narito ang pangalawang bahagi ng Focus. Ang lalawigan ng Cebu ay tinuturing na isa sa mga sentro ng Tourism Central Philippine Super Region dahil sa dami ng maaaring bisitahin dito ng mga turista at mga bagong tourism infrastructure, facilities at investment projects ng pamahalaan dito. Noong February 24, pinasinayaan ni Pangulong Arroyo ang Improvement and Concreting Project ng Bogo Curva Medellin Daan Bantaya Maya Road sa Cebu. Sinimula ng proyekto noong April 10, 2009 at natapos noong December 30 ng parehong taon. Pinasinayaan din niya ang Cabancalan-Canduman Bridge Project sa Mandaue City na natapos noong December 5 noong nakaraang taon. Ang pagsasaayos ng daan at tulay na ito ay inaasahang magbibigay ng mas madaling access papunta sa White Beaches sa hilagang bahagi ng Cebu.
Dahil sa Super Region Project ni Pangulong Arroyo, naging mahalagang destinasyon ang Central Philippines sa pagbibigay ng direct international access, seamless connectivity at world-class tourist facilities. Dahilan upang tumaas mula 3.14 million noong 2008 sa 5.2 million mula January hanggang September ng nakaraang taon ang dami ng dumarayong turista sa bansa, kumpara sa 869,665 local at foreign tourists noong 2001. Nanatili ring matatag ang sektor ng turismo sa kabila ng pandaigdigang krisis pang-ekonomiya at nakapagbigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Ang estado ng turismo sa bansa at ang tagumpay ng Tourism Central Philippines Super Region ay naging magandang representasyon ng imahe ng Pilipinas bilang tropical paradise of 7,107 islands. Ang lalawigan ng Bohol na sentro rin ng turismo sa Pilipinas ang sunod na pinuntahan ni Pangulong Arroyo. Isa ito sa mga lalawigang mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya sa tulong na rin ng isang masiglang tourism industry. Kilala ang Bohol sa kamangha-manghang chocolate hills nito. Ang kakaibang geological formation sa bayan ng Carmen ay isa sa mga lugar na dinarayo ng libo-libong turista sa Bohol kada taon. Siyempre, hindi mawawala sa tourist attraction sa Bohol ang tinaguriang smallest primate in the world at isa ring endangered species, ang tarsier. Kung ang Aklan ay may Boracay, sikat din ang lalawigan sa kanyang Panglao Island dahil sa mga diving sites at white sand beaches nito. Napakarami pang tourist activities na patok sa mga turista sa Bohol. Kaya naman pinapurihan ng Pangulo ang tagumpay na ito nang siya'y magsalita sa Holy Name University sa lungsod ng Tagbilaran. Diri sa Bohol, sa una, sa wala pang atong administration, kaubang kamo sa 20 poorest provinces. Salamat nga dako sa dako nga papel sa turismo, kamo usa na ka middle class nga probinsya o dili na sa mga kabus nga probinsya. Sa naturang okasyon, binanggit din ng Pangulo ang iba't ibang mga proyektong pinuhunan ng pamahalaan para sa Bohol. Kasama rito ang Bohol Circumferential Road, ang mga roll-on, roll-off ports at mga tulay. Ipinalita ni Pangulong Arroyo ang malapit ng itayong Panglao Airport ngayong taon para paghandaan ng pagdagsa ng mga turista sa Bohol. Kasunod ay ang pag-stopover na rin ng mga international cruise ships sa mga pantalan ng Bohol simula sa Mayo. Sa pagkakataong ito, hinikayat ng Pangulo ang mga kabataan na mas maganda kung sila'y kukuha ng kursong turismo dahil may trabahong naghihintay para sa kanila rito. Ang kwento sa mga higala bakasyon diri. Bisan mapuyo sila sa usa ka high-class, 5-star expensive resort. Nalipay sila sa paggawas nila sa resort o magpasyal sa mga kalsada. Kay tanan nga Boholano na makita nila, welcoming kaayo, so nice, so friendly, so kusog ang culture, ang tourism culture din sa Bohol. So you are part of the attraction of Bohol. Sa mensaheng iniwan ni Pangulong Arroyo sa mga Boholanos, sinabi niya na dapat mapangalagaan ang kapaligiran para magkaroon ng isang sustainable economic development, maayos na edukasyon sa kabataan at masiglang turismo para sa tuloy-tuloy na progreso sa lalawigan ng Bohol. Lumipas na ang kalahating oras na pagbabahagi ng mga ulat tungkol sa ating pamahalaan. Next week, tunghayan naman ninyo ang last part ng Super Region Tour ng ating Pangulo sa kanyang North Luzon Agribusiness Quadrangle Visit o NLAC. Ako po si Jolina Magdangal at ito ang The Working President. Hanggang sa susunod na linggo.